pag-uusapan. Dito na, mga kababayan. Klarong-klaro mga kababayan na talagang fake news talaga si Sara. Diyos ay ko, Mario po. So ito, mga kababayan, yung panghuli natin pag-uusapan. Bato. Itaga mo sa bato. Bistado ka. Bato admits authorship of Senate resolution junking Vice President Sara impeachment. Ito po mga kababayan. Noong una, pinapakalat ni Bato na mayroon daw resolusyon na lumalabas at nag-iikot daw sa lahat ng senador. Sabi niya sa media yan. Sabi niya, antayin nyo na lang, lumabas ang resolusyon, basahin nyo kung ano ang nasa loob. Ayaw pa niyang sabihin kung saan ito nanggaling, sino ang author, sino ang gumawa, sa madaling salita. Ending, nabuko ng kanyang staff. Eto, basahin ko, mga kababayan Bato admits authorship of Senate Resolution junking BP Sara impeachment case. Senator Bato de la Rosa on Wednesday, June 4, admitted that the circulating Senate resolution seeking the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte originated from his office. Nanggaling lang sa akin. De la Rosa told reporters, confirming for the first time that he was behind the measure. Inamin niya na siya pala mismo ang nagpakalat, pero pinakalat niya sa media na may lumabas daw. Hindi daw niya alam nung una. Wala, no comment ako. Basta antayin nyo na lang. Hindi ko alam kanino nanggaling. Tapos ending, ang sagot niya dito, nanggaling lang sa akin. Putragis na yan. The resolution titled Resolution Declaring the De facto Dismissal of the Impeachment Case against Vice President Sara Duterte Shimmerman Duterte by operation of the 1987 Constitution argues that the Senate failure to act of an article of impeachment within 100 days of transmittal effective nullifies the case. Ito mga kababayan, nakalagay dito sa de facto case, resolution declaring the de facto argues that the Senate failure to act in the articles of impeachment within 100 days of transmittal effective nullifies the case. So kung hindi daw ito magawa ng Senado sa loob ng 100 araw, automatically dismiss ang kaso. Cites the constitutional requirements for the Senate to forthwith proceed with an impeachment trial once the article are received, and the assert that the delay violated Duterte's right to speedy disposition of cases. Kaya pala mga kababayan na idinili-delay ni Chis Escudero ito para sa hanggang umabot 100 araw. So sa madaling salita, bakit nakagawa si Bato de la Rosa ng ganitong resolusyon na kapag hindi maumpisahan ng Senadong litisin ang trial sa loob ng 100 days, madidismiss ang impeachment ni Sara. Ang problema lang, bakit dinelay ni Chis Escudero ng dinelay? So ibig sabihin, pinapagawa niya muna ng resolusyon, kaya niya dinili ito ng June 11. Tapos pagdating June 11, ililipat na naman niya hanggang sa umabot ng 100 days. Pag umabot ito ng 101 days, hindi pa rin nalitis, ibig sabihin dismiss na. Yun ang laman ng de facto. Ayan argues that the Senate failure to act on the articles of impeachment within 100 days of transmittal effectively nullifies the case. Ayan 100 days. Kaya pala, dinili ni Kilay ang impeachment. Kasi pinapagawa niya pala ng resolution si Bato. Nako mga kababayan, sa buwatan nga pala ito
Tito Nunong, Miguel of shoutout, Ma'am Miriam Suzuki, and kay Ma'am Brinda Barton. Hello po. Sabwatan na pala ito. Alam na pala nito. Ang bawat pangyayari. Kaya instead of June 2, hindi niya ito tinuloy. Kinontinue niya ng June 11. Kasi inantay niya na magawa itong resolusyon. 100 days pala. Kapag hindi na umpisahan, mababasura ang impeachment ni Sara. Di ba? The resolution calls on the Senate to declare the impeachment case de facto dismissed. The article of impeachment signed by 215 House member of February 5 were transmitted to the Senate that same day but have yet to presented in plenary. Presentation is reportedly for June 11. Kaya pala mga kababayan, dinilay ni Chis Escudero ito. Kaya nakakapaggawa pa ng resolution si Bato. Na instead gagawin na nung June 2, nilipat ni Chis Escudero sa June 11. Nako, mga kababayan. Kaya pala nilipat ng June 11 para may rason si Bato na gawa ng resolusyon. Delikado ito, mga kababayan. Kaya pala sabi ni Chis Escudero, ang mga senador, hindi katulad sa mga kongresista na sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Tigilan mo nga kami, Chis. Ang mga senador, hindi sunod-sunuran. Hindi sunod-sunuran kay Romualdez. Ang mga senador, hindi katulad sa mga kongresista na sunod-sunuran kay Romualdez. Kasi ikaw, sunod-sunuran ka kay Bato. Yun ba ang katotohanan? Sabi ni Chis Escudero, ibahin ninyo ang Senado. Kung ang Kongreso, ang mga senador, sunod-sunuran sa utos ni Romualdez, kami dito sa Senado, hindi. Bakit? Kasi si Chis, sunod-sunuran ni Bato. Bakit nakapag-file pa si Bato ng de facto impeachment dismiss or dismissal of impeachment? At bakit nilipat pa ni Chis ng June 11? Kasi ang rason ni Chis, mas unahin pang gawing batas yung mga ginawang batas ni PBBM. Kailangan pagmitingan pa ito at gagawin ito kasi para sa taong bayan. Putang ina, ang dami ng batas na ginawa ng gobyerno. Hindi lahat napapakinabangan. Yung iba nga, ginamit lang pangungurakot ng mga politiko. Di ba? Ilang batas ang ginawa sa ating bansa? Kung bibilangin mo, hindi na mabibilang, napakaraming batas na para sa tao. Pero hindi napapakinabangan ng tao. Yung batas nga sa PhilHealth, yung batas sa SSS, hindi nga natutupad lahat. Yung AKAP, ano pa? Yung tupad, ano pa? Yung purpose, hindi naman lahat ng Pilipino nakabinipisyo dyan. Pinipili lang din naman. Kadami-dami ng mga batas na ginagawa ninyo para sa Pilipino di umano. Pero hindi naman napapakinabangan ng Pilipino at ginagamit nyo lang din. Diba? Kaya pala, AX, meron pang AX ni Aimee. Kaya pala tinuloy at nilipat sa June 11. Kasi inantay pa palang gumawa ng impacto, depekto na dismissal itong si Bato. Alam ko na. Kasi nakalagay dito, Senate failure to act on the articles of impeachment within 100 days, transmittal, effectively nullifies the case. Effectively, walang bisa ang kaso. Mababasura na. 100 days. Magugulat kayo. Tandaan ninyo mga kababayan. Kung itong impeachment trial ni Sara hindi na naman mangyari sa June 11 at ililipat na naman ni Chis Escudero, sa madaling salita, tugma si Bato sa 100 days. Abangan natin yan, mga kababayan. Kung itong impeachment trial ni Sara ay ililipat na naman ni Chis Escudero hanggang sa umabot ng ilang buwan. Tingnan nyo June 11. Ang irarason ni Chis dyan, hindi tayo mangyayari o pupwede na mag-trial sa June 11. Bakit? Kasi holiday sa June 12.
kulang at hindi sapat ang June 11 at isang araw lang na paglilitis dyan sa articles of impeachment na yan. Bakit? Mahaba-haba ito. 7 ang articles of impeachment. Yan ang rason ni Chis Escudero. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hindi nila kayang tapusin sa loob ng isang araw lang yan. Sa Senado, hindi nila matatapos sa loob ng isang araw yan. Bakit? Maraming manok si Sara dyan, nakukontra. Bawat pagdidebate nila, pagdidebate nila, unang article pa lang yan, pagdidebatihan nila yan, matagal matapos yan. Sasadyain nila yan na hindi pa makatungtong ng article 1, 2, 3, magdidebate-debate yan, tatagalan nila yan hanggang sa umabot ng hapon, uwian na. Pagkabukas, holiday na. Pagkasunod araw, holiday pa rin. Sabado, Linggo, Lunes na naman. Ang sabihin ni Chis, cancel at postpone ang trial sa 11 kay holiday ang pizza 12. Ganon yan eh. Ililipat na naman yan. Paglipat, sunod buwan na naman. Hanggang sa ilang araw ba ang 100 days? Di ba 3 months lang? Nakasaad dito, ang resolusyon argues that the Senate failure to act on the articles of impeachment within 100 days transmittal effectively nullifies the case. Hindi talaga nila matapos yan sa June 11, mga kababayan. Bakit? Yung article or 7 artikulo, yung impeachment ni Sara. 1, 2, 3, hindi nila matatapos isang araw lang yan. Pagdidibatihan nila yan. Bakit? Hindi lahat ng senador ayaw kay Sara. Majority sa senador, pabor kay Sara. Kaya kung babasahin ni Chis yung Article 1 na yan, syempre pagdidibatihan nila yan, totoo ba to? Totoo ba yan? Paano ba to? Paano ba yan? Tatagalan nila yan hanggang sa umabot ng alas 5 ng hapon. Syempre, ano pa yan? Kakain pa yan, noon break. Tatagalan nila yung non-break bago mag-start ulit. Ililipat na naman nila ng araw yan hanggang sa umabot ng 100 days at hindi na effectively transmittal, nullifies the case na. Alam na, mga taong bayan, 100 days lang palugit, Hindi nila matatapos sa isang araw yan, mga kababayan. Maraming senador ang kukontra at magtatanong, paano mo nasabi? Paano ganito? Article 1 pa lang yan na pag-uusapan nila. Article 1 pa lang, marami nang kukontra dyan at magdidibati na sila dyan. Bakit? Ano bang nakalagay sa Article 1 ng impeachment ni Sara? Yung Article 1 ng impeachment ni Sara, yun yung pagbabanta niya. Kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at Martin Romualdez. Siyempre, sasabihin ng mga senador na pabor kay Sara dyan. Paano ka nakasiguro na babantaan ni Sara? Saan yung killer? Saan yung ebidensya? Paano babantaan ni Sara? Saan yung ebidensya? Sinong makapagturo na may killer? I will give you 10 days para maipalabas ninyo yung killer na nakausap ni Sara. Ganon yan. Siyempre, senador yan. Mga lawyer yung iba dyan. Alam nyo naman sa lawyer na kahit mali, gagawing tama. Diyos ko, mga kababayan, yun ang malaking katanungan ngayon. Hindi kayang litisin sa isang araw lang yung 7 article ng impeachment ni Sara. Aabot ng 100 days. 100 working days lang. Hindi ata working days. 100 days. So, pagkakaalam ko, working days yan. Hindi naman siguro kasali dyan Sabado, Linggo. Planado nila lahat, mga kababayan. At mismong si Bato, napaamin. Sabot nga eh. June 11, hindi matatapos yan. Si Roger Burgos. 7 ang article ng impeachment ni Sara. 1, 2, 3 article pa lang yan. Pagdidibatihan nila yan, hindi matapos sa loob ng isang araw yan. Paantayin nila ng matagal yan. Hahabain lang nila yung oras sa pagdidibati dyan, tapos magno-non break pa. Tapos 30 minutes break pa.
Oh, tapos habang nagyayaw si ganito, sasapawan ni ganyan. Habang nagyayaw si ganito, sasapaw si ganyan. Ganon yan hanggang sa matapos yung oras. Oh, pagka June 12, holiday. Walang pasok. Pagka June 13, ayun na naman, may panibago. Oh, maraming session. Oh, hanggang sa umabot 100 days, pag hindi natapos yan, dismiss. Tigil-tigilan nyo nga ako. Automatic yan, ililipat na naman yan. Hindi tayo tapos, hindi kinaya, kulang sa oras. Holiday sa 12, lipat natin next day. Basang-basa ko na yan, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, si Bato, nabisto, inamin. 100 days lang pala ang palugit ng paglitis or pag-trial ng impeachment ni Sara sa kanyang resolusyon. Kapag hindi natapos sa loob ng 100 days, automatic dismiss ang impeachment case. Alam na. So bakit nilipat pa ni Cheese? Dapat nung pitsadus pa lang, inumpisahan na. Oh, ang tagal pa kumain ni Robin. Oo. 'Di ba? Yun mga kababayan. Totoo naman talaga. Saan niyo punta ito? Alam niyo mga kababayan, hindi to kayang litisin. Itong 7 article ng impeachment ni Sara sa isang araw lang. Hindi matatapos sa isang araw lang ito. Hindi katulad doon sa Congress na halos majority pumirma. Kadalasan dyan na senador sa Senado, pabor kay Sara. Ilan lang senador hindi sa kanya dyan? 3, 2, 5. Pinakamarami 5. 24 nga yung senador dyan. So yun lang, mga kababayan. Antayin na lang natin na kaya nilang tapusin sa loob ng isang araw yung impeachment article. Kasi pag yan hindi natapos kasi holiday pagka June 12, lilipat na naman ang araw yan. Tapos sunod, holiday na naman, lipat na naman ang araw hanggang sa natapos. Sinadya ni Kiso yan. Libasa kasi lasinggero, walang kilay. So yun lang mga kababayan. So yun lang mga kababayan, yung aking live ngayon, hindi ko na masyadong pahabaan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Hindi daw papayagan, sabi ni Madam Marshall Albano. Ayon sa batas, hindi pinapayagan ng konstitusyon ang sinabing 100 days na yan. Giyera sa Pilipinas yan kung gagawin ng mga boysit na senador. Nako mga kababayan, sabi ko sa inyo, tandaan nyo kakamping at loyalista yan, magsanib puwersa dyan. Kakamping at loyalista, magsanib puwersa dyan, mga kababayan. Kapag nagsanib puwersa ang kakamping at loyalista, pasok na pasok. Kapag nagsanib ang kakamping at loyalista, pasok na pasok. Di ba?